Unang araw ko pa lang sa trabaho. Hinatak na agad ako ng maganda kong boss para maglaro ng online game. Wala nang paligoy-ligoy, pinili ko agad si Pineapple Boy bilang jungler. Pagpasok sa game, dumiretso agad ako para nakawin ang mga jungle creeps niya. Pagkaagaw ko, tinrush talk ko pa siya ng malala. Pero imbes na gumanti, napatitig lang siya sa in-game ID ko, at halos magngit-ngit ang mga ngipin sa galit. Kuya, yung 200 piso na nascam mo sa akin 5 taon na ang nakakalipas. Naubos mo na ba? Boom! Parang may sumabog sa utak ko. Bigla akong nanigas at kinabahan ng sobra. Bigla kong naalala yung ginawa ko 5 taon na ang nakararaan. Kung saan nagpanggap akong babae sa laro para mang-scam ng mayaman. At itong si Falling Snow ay siya mismong kaisa-isang naging biktima ko noon. Dati, isa pa lang siyang inosenteng nene na napakalambing ng boses. Tawag pa ng tawag sa akin ng, Kuya. Kuya, at nagmamakaawa na i-carry ko daw siya sa rank. Binalasubas ko siya at sinabing gusto kong bumili ng bagong skin. At kulang pa ako ng 200 piso. Walang kaabog-abog, sinend niya agad ang pera. Pagkakuha ko ng pera, blinok ko siya ng pagkabilis-bilis at tumakas. Mula noon, naglaho na ako na parang bula. Pero ang hindi man lang sumagi sa panaginip ko. 5 taon ang makalipas, sa ganitong sitwasyon. At sa ganitong paraan pa kami magkikita ulit. Yung cute at mayamang nene noon, ay biglang naging boss ko ngayon. Hihehe Miss Su. Baka po nagkakamali lang kayo ng taong tinitingnan. Yung account po na to nabili ko lang po. Ngumisi lang ng nakakakilabot si Su Qingshui. Kinuha niya ang isa pa niyang personal na cellphone sa ibabaw ng mesa. At diretsyong nag-dial ng isang numero. Sa sumunod na segundo, yung cellphone sa loob ng bulsa ko ay biglang nag-vibrate ng malakas sa pinakamaling pagkakataon. Ang ringtone nito, sa gitna ng sobrang tahimik na opisina, ay nakakabingi at talagang umalingaw-ngaw. Sabay-sabay na napatingin sa akin ang 12 ng mga mata sa buong opisina. Biglang nanghina ang mga binti ko. At kusa na lang napaluhod ang mga tuhod ko sa sahig. Madam, maawa po kayo sa buhay ko. Sa bagay, dahil ikaw pala yan. Yung interes nitong nakalipas na 5 taon. Kailangan nating tuusin ng maigi. Muli siyang kumuha ng cellphone para maglaro. Nagpatuloy ang laro, pero hindi na niya inatake ang mga kalaban. Sa halip ay hinabol niya ako sa buong mapa. At binuking ang lokasyon ko sa kabilang team. Pagkatapos ng isang match, napakasaklap ng naging score ko. 0, 20, 0. Tapos, walang atubiling ni-report pa niya ako. Kaya simot na simot ang credit score ko sa laro. Sa huli, tumayo siya. At inanunsyo sa harap ng buong kumpanya. Mula ngayong araw, ililipat si Lin Kay bilang special assistant ng presidente. Ilipat ang desk niya sa opisina ko. Habang naawang nakatingin sa akin ang lahat, inilipat ang pwesto ko mismo sa ilalim ng mga mata niya. At binigyan din niya ako ng isang misyon. Lumabas ka. At bilangin mong mabuti ang mga langgam sa flower bed sa ibaba ng kumpanya. Mabawasan lang ng isa, bawas ang 100 piso sa sahod mo. Pagtingin ko sa napakatinding sikat ng araw sa labas, natulala na lang ako. Pero wala na akong kawala ngayon. At lalong hindi ko siya magawang murahin. Sa huli, nanatili ako sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Para magbilang ng mga langgam buong hapon. Literal na nasunog at nagbalat ako sa sobrang init. Pag-uwi ko sa inuupahan kong kwarto ng gabi. Lalo sama-sama ang loob ko kapag naiisip ko yun. Paka-resign na nga sa buwisit na trabahong to. Kinabukasan, dumiretso ako sa HR department para magpasa ng resignation letter. Tiningnan ako ng ate sa HR ng may halong awa. Tapos inabutan niya ako ng isang kontrata. Lin Kay, basahin mo muna itong kontrata. Kung ang party B na si Lin Kay ay mag-resign bago matapos ang kontrata, kailangan niyang magbayad sa party A ng penalty fee na 2 milyong piso ng buo. 2 milyon. Demonyo ba ang babaeng to? Para lang sa 200 piso. Kailangan ba talagang umabot sa ganito?
Wala akong magawa kundi tiisin ang kahihiyan. Bumalik sa opisina ng CEO para patuloy na pagdusahan ang mga pahirap niya. Lin Kay, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Dinala ko naman sa kanya. Tinikman niya ito ng isang lagok, at bigla na lang ibinuhos sa paanan ko. Masyadong mainit. Masyadong malamig. Masyadong matamis. Walang asukal. Higit 10 beses niya akong pinabalik-balik. Pakiramdam ko, hindi na akin itong mga binti ko. Nung akala kong tapos na ang kalbaryo ko, binigyan na naman niya ako ng bagong utos. May bagong corporate culture na ipapatupad ang kumpanya ngayon. Kaya bilang special assistant ng CEO, dapat ikaw ang manguna, kaya simula bukas, araw-araw kang papasok na naka-cosplay bilang isang video game hero. Magko-cosplay ng ano? Bukas. Umpisahan natin sa paborito mong si Pineapple Boy. Kaya kinabukasan, ako, isang lalaking nasa edad na at halos 6 na talampakan ang tangkad, ay nakasuot ng sobrang hindi kasyang cosplay costume ni Marco Polo. Suot-suot pa ang peluka ni Pineapple Boy. At naglalakad ng parrot par ito sa buong opisina. Kahit saan ako dumaan, maririnig ang hindi nila mapigil ang tawanan. Ang natitirang dignidad ko sa araw na ito ay tuluyan ng itinapon sa lapag at paulit-ulit na niyurakan. Pagdating sa regular meeting ng departamento, mas lalo pang sinagad ni Su Qingshui ang pang-aasar. Tinuro niya ang financial report sa projector. At sinabi sa akin, Special Assistant Lin, gamitin mo ang boses ni Pineapple Boy. At basahin mo itong financial report sa harapan ng lahat. Pinigilan ko ang gigil kong ibato ang report sa mismong pagmumukha niya. At binasa iyon gamit ang boses na parang isang kumpletong tanga. Kapag nakikita ko kayo, naaalala ko ang isang tao. May utang siya sa aking 200 piso. Ha ha ha. Nang matapos ang meeting, nasa pantry ako noon kasama ang ilang katrabaho. Sinabihan ko si Su Qingshui na isa siyang matandang mangkukulam. Ang kaso, huling-huli niya ako sa akto. Pero ang nakakapagtaka, hindi man lang siya nagalit. Imbes na magalit, tiningnan niya pa ko mula ulo hanggang paa na parang natutuwa. Dahil ako pala ang matandang mangkukulam. Nasaan ang wallet ko? Bibigyan kita ng kalahating oras. Bumili ka ng wallet na pang mangkukulam, at dalhin mo rito. Oo nga pala. Kailangan, nakasakay ka sa wallet pabalik dito. Kaya naman, habang pinagtitinginan ng mga gulat na dumadaan, bumalik ako sa opisina na nakasakay sa wallet. Nakatayo lang si Su Qingshui sa may malaking bintana ng opisina. Pinapanood sa monitor ang nakakatawa kong hitsura. Sa wakas, unti-unting sumilay sa mga labi niya ang isang totoo at masayang ngiti. Kahit na alam kong nangaasar talaga yung ngiting yun. Kinagabihan, pinag-overtime na naman niya ako ng mag-isa. At hindi lang yun, nag-order pa siya ng sangkatutak na pagkain. Ng mga paborito kong crayfish, barbecue, at fried chicken. Tapos, ang bagal-bagal niyang kumain sa mismong harapan ko. At hindi man lang niya ako binigyan kahit isang subo. Alam mo na ba kung anong pakiramdam, ha? Ganyan na ganyan ang pakiramdam ko noon, nang mamatay-matay ako sa gutom. Kakahintay na mag-online ka para buhatin ako sa laro. Akala ko ba naman, magtitiis na lang ako sa impyernong buhay na to araw-araw. Pero isang hindi imbitadong bisita ang biglang sumira sa sandaling yun. May bitbit siyang 999 na kabaduyang pulang rosas. At basta na lang pumasok sa opisina ng presidente. Chingan, nakabalik na ko. Wei Shengjin, sinong nagpapasok sa'yo rito? Deadma lang si Wei Shengjin sa masama niyang timpla. At tuloy-tuloy lang siyang lumapit. Sabay porma ng feeling pogi niyang poseng. Babae. Tigilan mo na nga yung pa-hard to get mong laro. Alam mo ba na naglalaro ka ng apoy, ha? Anong taon na ba ngayon? May gumagamit pa rin ng ganitong badoy na linya pang Wattpad. Halatang iritang-irita na rin si Su Qingshui. Biglang may naisip siyang kalokohan. At bigla na lang niya akong hinayla palapit. Habang suot-suot ko pa yung Polo Zai cosplay costume ko. Ipakikilala ko lang. Boyfriend ko nga pala.
Ano? Anong sabi mo? Agad na tumalim na parang kutsilyo ang tingin sa akin ni Wei Shengjin. Tila gusto akong batasin ng matatalim niyang titig. May kinuha siyang checkbook mula sa bulsa niya. At mabilis na nagsulat ng mahabang numero. 5 milyon para sa'yo. Layuan mo siya. 5 milyon sa tanang buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Pusa na lang naiangat ng kamay ko para kunin yun. Pero sa sumunod na segundo, isang nakakabinging sakit ang tumagos sa ibabaw ng paa ko. Ang 10 sentimetrong takong ni Su Qingshui ay walang awang ibinaon sa paa ko. Napasinghap ako sa sobrang sakit. Inilapit niya ang bibig niya sa tainga ko. At bumulong ng mahina pero nakakakilabot. Subukan mong kunin yan. At talagang patay ka sa akin. Napangiwi ako sa sobrang sakit. Kaya naman dahil sa kagustuhang mabuhay, luhaan kong tinanggihan. Ang zekeng abot kamay ko na sana. Hindi, walang katumbas na halaga ang pagmamahalan namin ni Chingon. Humanda ka. Sisiguraduhin kong wala ka ng puwang dito sa CTA. Sino ka ba sa tingin mo? Ako lang ang may karapatang manakit sa aso ko. Naiipit sa pagitan nitong dalawang baliw na may nakakasindak na presensya. Pakiramdam ko, hindi na ako makahinga. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat at tahimik ang paligid, palihim kong inayos ang sira-sira kong bag. At bumili agad ng standing ticket sa tren papuntang probinsya ng gabing yun din. Takas. Kailangan kong tumakas. Ano ngayon kung may 2 milyong penalty sa kontrata? Bahala na kayo dyan, ayoko na. Mas mabuti pang bumalik na lang sa baryo para magsaka. HMPH. Hindi ako naniniwalang yang si Su Qingshui ay susundan pa ako hanggang sa kasulok-sulukan ng probinsya. Pag-andar ng tren, tiningnan ko ang mabilis na paglayo ng mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. At huminga ako ng napakalalim, sa wakas ay nakawala na. Hehe Palem, matandang bruha. Ako, si Lin Kay, ay malaya na. Pagbalik ko sa baryo, pakiramdam ko, muling nabuhay ang buong pagkatao ko. Pagkahubad ko ng nakakasakal na cosplay costume na yun, nagsuot agad ako ng maluwag na shorts at tsinelas. Nagbalik na ang walang kinatatakutang siga ng baryo. Nang makita ni Lola na nakauwi na ako, abot tenga ang ngiti niya. Apo, bakit ka na pauwi? Hindi ka ba sanay mamuhay sa syudad? Hay nako. Hindi naman pang tao ang buhay doon eh. Mas masarap pa rin ang buhay dito sa atin. Sa sumunod na 2 araw, talagang nagpakasaya ako ng todo. Araw-araw kong kasama ang mga uhuging bata sa sari-sari store sa may bungad ng baryo para maglaro ng Mobile Legends. Habang tutok na tutok sa laro, nagyayabang ako sa kanila tungkol sa mga malulupit kong galawan noon. Alam nyo ba, noong araw, itong Kuya Kenyo ay number 1 player ng Marco Polo sa buong server. Hawak ang 2 baril ko. Kahit si Cardo Dalisay pa ang makakita sa akin. Siguradong tatawagin akong master. Nanlalaki ang mga mata ng mga bata sa paghanga sa akin, na sobrang nagpalaki sa ego ko. Bigla na lang, sa nag-iisang maalikabok na kalsada papasok ng baryo, umulap ang makapal na alikabok sa hangin. Isang kotseng sa internet ko lang. Nakikita isang Maybach ang papalapit sa amin. Sobrang gara tingnan, hindi talaga bumabagay sa putikang kalsada namin. Ang mga nagsasaka sa bukid, ang mga nagtotong-it sa bahay, at ang mga nagpapahangin sa ilalim ng puno. Lahat sila ay napatigil at nagulantang. Nagunahan silang lumapit para makiusyoso. Aba matindi, anong kotse yan? Mas astig pa kaysa sa traktora ni Kapitan. Ilang sakong mais kaya ang kailangan kong anihin para makabili niyan. Habang nakatitig ang lahat ng miren sa baryo, huminto mismo sa harapan ko ang Maybach. Bumukas ang pinto ng kotse. At isang paang nakasuot ng 10 sentimetrong takong ang unang lumabas ng sasakyan. Tapos, asintadong naapakan nito ang isang tumpok ng sariwang tae ng baka sa gilid ng kalsada. Su Qingshui. Talagang sinundan niya ako rito.
Binaliwala ni Su Qingshui ang dumi sa paanan niya. Dumiretso sa gitna ng mga nag-uusyoso. At galit na lumapit sa akin. Lin Kay. Akala mo ba porket nagtago ka rito sa liblib na probinsya, hindi mo nababayaran ang utang mong 200? Ang mapang usyosong tingin ng mga taga-baryo ay alaipat-lipat sa aming dalawa. Nagsimula silang magbulong-bulungan at magtsismisan. Ano? Ang kaisa-isang nakatapos ng kolehiyo sa baryo natin. May utang na 200 sa babaeng yan. Kaso, grabe naman ang babaeng ito. Para lang sa 200. Nagmaneho pa ng ganyan kagandang kotse para lang sundan siya rito. Napakakuripot naman yata. Nanginginig sa galit si Su Qingshui. Gusto sana niyang magpaliwanag, pero naisip niyang walang patutunguhan kung kakausapin niya ang mga taga-baryo. Kaya sa huli, sa akin niya naibuntong ang lahat ng galit niya. Dinuro niya ang sarili niyang takong na puno ng tae ng baka. Panasan mo yan, bilis. Tiningnan ko ang nakakadiring sapatos niya, at ang mukha niyang halos magbuga na ng apoy. Lihim akong natuwa sa nangyari sa kanya. Pero mas lumalakas ang tsismisan ng mga tao. At papunta na sa kung ano-ano ang mga sinasabi nila. Hindi naman mukhang kuripot ang dalagang ito ah. Niloko yata ni Kay ang damdamin niya. Baka naman nabuntis, tapos hinahanap ang tatay. Sumakit ng husto ang ulo ko. Natakot akong kapag hinayaan ko pa siyang gumawa ng eskandalo. Tuluyan nang masisira ang reputasyon ko. Kaya napilitan akong bumunot ng damo sa tabi. At pinigilan ng pandidiri habang kinukuskus ang tae ng baka sa sapatos niya. Nang makita ni Su Qingshui ang nakakaawang hitsura ko, medyo kumalma na siya. Pagkatapos, idineklara niya, hanggat hindi ko nababayaran ang utang ko, wala siyang ibang pupuntahan. Dito siya titira sa bahay ko. Tuwang-tuwa si Lola nang marinig yun. Wala siyang naiintindihan sa mga usapang utang na yan. Nakita lang nilang nag-uwi ako ng isang babaeng parang diwata sa ganda. Aba! Ang ganda naman ng batang ito. Nobya siguro yan ni Kaywa, no? Ano? At ang bangungot ni Su Qingshui, mula sa sandaling tumuntong siya sa bakuran namin, ay formal nang nagsimula. Una niyang nakita sa kanto ng bakuran yung simpleng kabeta na pinagtagpi-tagping ladrilyo at yero. Nawalan ng kulay ang mukha niya sa pandidiri noon din. Pagsapit ng gabi, inayos ni Lola para sa kanya ang dating kwarto ng kapatid kong babae bago ito kinasal. Isang napakatigas na higang tabla, na may nakalatag na kumot na may malalaking pulat berdeng bulaklak na kumupas na sa kakalaba.